sa'yo, ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magdito sa mahinang ako. Magdiwang tayo sa ating devotion. Purihin ang Panginoon. Viva Jesus Nazareno, pangit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita po natin si San Francisco de Sales, isang obispo at pantas ng simbahan. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, upang mailigtas ang mga hinirang mo, nilob mong ang obispong si San Francisco ay makibagay sa lahat ng tao. Ipagkaloob mong ang kanyang pagkauliran sa matiyagang pagmamalasakit sa kapwa, ay lagi naming maipamalas sa paglilingkod sa aming kapatid, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya'y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahalagang bagay na ipinangako. Kung walang kakulangan ng unang tipan, hindi na sana nangailangan ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, darating ang mga araw na ako'y makikipagtipan ng panibago sa bayang Israel at sa angkan ng Huda. Hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga ninuno nang akayin ko sila mula sa Ehipto. Hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya't sila'y pinabayaan ko. Ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel.
pagdating ng mga araw na iyon. Itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos at iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Ako ang magiging Diyos nila at sila namay magiging bayan ko. Hindi na kakailanganing ituro naman sa kanyang kababayan o sabihin sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y kikilalanin nilang lahat. Mula sa pinakaabang hanggang sa pinakadakila, sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan at nilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niya ng bisa ang una, at anumang nawawalan ng bisa ay naluluma, ay malapit ng mamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaop palad. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaupalad. Panginoong Diyos, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaupalad. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari, yaong pagtatapat at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaupalad. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupay bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari, pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaupalad. Magsitayo na po ang lahat. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan
kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Batiin nga ninyo ang katabi ninyo ng magandang gabi. Tayong lahat ngayon ay nagkakatipon. Ngayon po ay araw ng Biyernes, araw na inilalaan po natin upang tayo po ay magbigay papuri, pasasalamat at parangal sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sino nga ba sa atin dito ang tunay na nangangailangan ng presensya ng Diyos sa ating buhay? Marahil lahat po tayo nangangailangan ng presensya ng Diyos sa ating buhay dahil ang paniniwala natin na ang presensya ng Diyos ang gumagabay sa atin upang ang ating buhay ay maging masagana. Naniniwala tayo na ang presensya ng Diyos ay tunay na sumasa atin upang ang ating buhay dalhin tayo sa tamang landas. Sa madaling salita, para sa ating mga Kristiyano, para sa ating mga deboto, kulang ang buhay kung walang Diyos. Para sa ating mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, kulang ang buhay kung walang mahal na pong Jesus Nazareno na gumagabay sa ating buhay. Bakit po sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa gabing ito? Sa ating pong ibanghelyong napakinggan, humirang si Jesus ng kanyang 12 apostol, 12 alagad. At kung mapapansin po natin mga kapatid, ang mga pangalan na ating nabanggit ay mga simpleng tao nung panahon ni Jesus. Sila ho ay mga mangingisda. Ang iba nga ang tingin sa kanila makasalanan, maniningil ng buwis, mga simpleng mamamayan. Pero bakit kaya sila ang pinili ng Diyos? Dahil sa kabila ng kanilang kakulangan, sa kabila ng kanilang kahinaan, alam ni Jesus at alam marahil ng mga alagad na ang pupuno sa kanilang kakulangan at kahinaan, walang iba kundi ang Diyos. At siguro itong mga kapatid ay magandang pagpapaalala para sa atin. Ang bawat isa sa atin dito may kakulangan. Ang bawat isa sa atin dito may kahinaan. Ang bawat isa sa atin dito may limitasyon. Pero sa kabila ng lahat ng mga bagay na ito, mapapansin natin na napaglalagpasan natin kahit anumang pagsubok ng buhay. Bakit? Dahil tayong lahat ay pinili ng Diyos. At lahat ng pinili ng Diyos, pinagkakalooban niya ng pagpapala, pinagkakalooban niya ng gabay, pinagkakalooban niya ng lakas. Kaya nga mga kapatid, kung sa tingin mo makasalanan ka, kung sa tingin mo mahina ka, kung sa tingin mo ang dami-dami mong pagkukulang, marahil ipinapaalala sa iyo sa araw na ito, huwag kang mag-alala.
yung mga alagad nga ng Diyos, yung mga malalapit nga kay Jesus, hindi rin naman yun perpekto. Sabi nga doon sa ating ebanghelyo, kasama pa doon si Judas Iscariote, ang nagkanulo sa kaniya. Pero pinili pa rin sila ng Diyos dahil alam ni Jesus at alam ng mga alagad na ang Diyos ang pupuno sa kanilang mga kahinaan at kakulangan. Kaya nga mga kapatid, kung ang Diyos ang pumupuno sa ating mga kahinaan at kakulangan, marahil pagpapaalala talaga ito sa atin na kulang ang buhay kung wala ang Diyos. Kulang ang pamumuhay kung wala ang mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil sa pamamagitan niya, doon tayo humuhugot ng lakas. Sa pamamagitan niya, doon tayo kumukuha ng lakas ng loob. Alam niyo po, minsan mga kapatid, may nakausap po ako isang nanay ng isang batang may sakit. Ang kanyang sakit, ang kanyang anak ay may sakit na cancer. At ang sabi ho ng nanay sa akin, alam niyo, Father, halos linggo-linggo, mula sa probinsya, lumuluwas po kami ng Maynila. Pumipila po kami sa isang ospital sa PGH para lamang po mapagamot yung aking anak. Minsan, bago po yung araw na sumapit, nandito na po kami sa Maynila para maaga kaming makapila doon. Mahirap po yun, Father. At sabi ko sa kanya, paano niyo po napaglalagpasan? Alam niyo po kung anong sabi sa akin ng nanay, ano ka ba, Father? Simple lang. Alam ko kasing hindi ako pababayaan ng Diyos. Alam ko po kasing hindi ako iiwan ng Diyos. Alam ko po kasing kumakapit ako sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, kung meron man tayong kahinaan, kung meron man tayong limitasyon, kung meron man tayong kakulangan, pagpapaalala po sa atin, meron pong Diyos. At kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Nandiyan ang mahal na pong Jesus Nazareno. Pipiliin at pipiliin tayo sa kabila ng ating mga kakulangan at kahinaan. Dahil alam natin na siya mismo ang pupuno nito. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, ilapit po natin sa Kanya ang lahat ng ating mga kakulangan. Ibulong po natin sa Kanya lahat ng ating kahinaan. Ibulong po natin sa Kanya ang napakadami nating pagkukulang at pagkakamali sa buhay. Dahil alam natin, natutulungan niya tayo. Alam natin, nagagabayan niya tayo. At alam natin, siya ang pupuno sa lahat ng ating mga pagkukulang, pagkakasala, at mga kahinaan sa buhay. Amen. Pagsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bilang banal na bayan na tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipalaganap ang mabuting balita ng Kanyang paghahari, iluhog natin ang ating mga pangangailangan sa Ama na nag-aaruga sa atin. Ang ating panalangin, Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga tinawag sa simbahan na mamuno sa bayan ng Diyos, naway magkaroon ng tapang na ipaglaganap ang Ebanghelyo ni Hesukristo saan mang sulok ng mundo. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan.
ang mga naghahanap sa Diyos. Naway matagpuan nila ang kaliwanagan at buong kaloobang tumugon sa paanyaya ng Diyos na makasama niya. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga kabataan, naway marinig at makilala nila ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay na paglilingkod. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos Diyos na na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ang ating mga mahal na yumao, naway makapahinga sa kapayapaan ni Kristo sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inaalay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos na Diyos na tumatawag tumatawag sa sa amin, ibahagi mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Diyos, Ama sa langit, tinawag mo kami mula sa mga ordinaryong pagkakataon sa aming buhay. Hayaan mo na bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas na bigkasin. Panginoon, narito ako upang sundin ang kalooban mo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ginanap naming paghahaing nagdudulot ng kaligtasan, ang aming puso ay pagningasinawa ng iyong Espiritu Santo na nagpaalab kay San Francisco para siya'y umamo at makaakit ng mga nagmamahal sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Kinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Francisco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Sa amin at wag mo kami ipahintulot sa tuson at iadya mo kami sa sama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat.
Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus, salamat po sa pag-ibig mo. Sa kusay na mata ang kami Jesus Nazareno, ikutin mo sa hirap at dusay ay kasama ko. Ang sama ko nasasanay pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na po, Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kalutan po ninyo itong kailangan ko. Buhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami umaasa. Jesus, ayaw niyo po na magabayan ako. Sa kapahamakan at iyang napapanayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno, ibuti mo
Sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana pakinggan mo. Nang mapawi na mga paghihirap ko. O Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal na darama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y purihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Muling ibinabalik ng Quiapo Church ang Iloilo Pilgrimage Batch 2 sa darating na ika-18 hanggang ika-20 ng Pebrero. Halina't magdasal at maglakbay sa iba't ibang simbahan at makasaysayang lugar sa lalawigan ng Iloilo. Kasama ang kadeboto natin na si Reverend Father Robert Arellano, LRMS. Ang mga flyers ay available sa ating information guard, katabi ng ating finance office. Maaari din kayong tumawag sa numerong 0927-819-5959 para sa karagdagang impormasyon. Ito po ay limited slots only. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2025 to 2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaaring pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang education pinansyal, diskwento, at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsilud po ang lahat at dadasalin po natin ang panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal lang iyong pangalan, dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Pinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Pinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kami magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kalahatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahali, pagkaloob mong ang tinanggap naming banal na paikinabang ay magtaguyod sa aming pagtulad sa pag-ibig at matiyagang pagmamalasakit ni San Francisco upang aming makamtan ng kaluwalhatian sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at mauwaing Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.